Maligayang pagbabalik mga kaibigan. I-update ko lang kayo sa pinakabagong pangyayari ngayon sa Israel. May mensahe rin si Benjamin Netanyahu sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Sa isang video, inilabas ni Benjamin Netanyahu ang kanyang pasasalamat sa lahat ng Christian sa buong mundo dahil daw sa kanilang pananalangin dahil ang Israel ay nahaharap sa 7 mukha ng giyera. Ayon kay Benjamin Netanyahu, naniniwala siya na malaking faktor ang kanilang pagkapanalo sa panalangin ng maraming Christian sa buong mundo. Ayon kay Benjamin Netanyahu, alam daw niya na ang Diyos ay sumasa kanila. May isang breaking news mga kaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nilinaw at inamin na mismo ng Israel na sila pala ang may kagagawan sa nangyari sa pinuno ng Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ngayon lang araw na ito mga kaibigan, December 24, 2024, Dispiras ng Pasko, may inilabas na video si Benjamin Netanyahu at sa videong ito ay kanyang pinasalamatan ang lahat ng mga Christians sa buong mundo. Ayon sa kanya, sa panahon na ang Israel ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon dahil ito ay nahaharap sa napakaraming mukha ng digmaan. Nagpapasalamat si Benjamin Netanyahu sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo dahil hindi raw sila iniwan nito. Katulong daw nila ang Kristiyano sa kanilang gerang kinakaharap at ito ay sa pamamagitan ng pananalangin. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang Israeli people ay nagkakaisa upang labanan ang mga grupo na nais silang wasakin at nais silang mawala sa mukha ng mundo. Pero hindi raw ito pinayagan ng maraming Kristiyano. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu na ang kanilang battle ay hindi pa raw tapos. Ayon sa kanya, with your support, tinutukoy nito ang mga Kristiyano, and with God's help, I assure you, we shall prevail. Sabay sabi niya na Merry Christmas and Advance Happy New Year. Sa kabilang dako naman mga kaibigan, merong inamin ang Israel sa kauna-unahang pagkakataon. Alam ko na matagal na itong nangyari, pero walang malinaw kung talagang sino ang may kagagawan dahil walang pag-amin mula mismo sa kampo ng Israel. Bagaman ang Iran, kahit ang mga world leaders na kumakampi sa Iran, ay talagang tinutukoy ang Israel na may kagagawan sa pagkamatay sa chief ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Pero ang Israel ay walang sinasabi. Kahit na ang ibang mga analyst ay nagsasabi, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang Israel ang may kagagawan. Pero ganun pa man, wala itong proper closure sabagat walang pag-amin mismo sa kampo ng Israel. At ngayon lang araw na ito mga kaibigan, December 24, 2024, mismong Israel Defense Minister na ang nagsabi na talagang sila ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ismail Haniyeh sa Tehran. Merong mga nagsasabi na hindi raw totoo ang balitang iyan dahil ang ibang mga news agency na nagbabalita rito ay tila kampi sa Iran. Pero bakit hindi natin tanungin mismo ang The Times of Israel? Pinagkakatiwalaan itong pinagkukunan ng balita ng mga Hudyo. Ayon mismo sa ulat ng The Times of Israel, mismong Defense Minister na nga ng Israel ang nagkumpirma nito. Kaya ngayon, natuldo ka na ang matagal ng katanungan kung sino ba talaga ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ismail Haniyeh. Hindi slip of the tongue ang pahayag na binitawan ni Israel Katz, kundi talagang inamin niya na talagang Israel ang may kagagawan nito. Imagine mga kaibigan, hindi pa si Israel Katz ang defense minister sa mga panahon na kung saan napaslang si Ismail Haniyeh. Napaslang kasi siya noong July 31, 2024 at ang defense minister sa mga panahong iyon ay si Yoav Gallant pa. Ngayon lang ito nabulgar sa panahon ni Israel Katz. Maaaring sabihin ng iba, ano naman ngayon? Wala nang kwenta ang balitang iyan sapagat matagal nang nangyari. Matagal nang wala si Ismail Haniyeh. Malaking bagay ito mga kaibigan sapagat ang aking ipinupunto rito, ayon kasi sa Israel mismo, kung ano ang kanilang ginawa kay Ismail Haniyeh mismo sa loob ng Tehran, bansa na sumusuporta sa Hamas, ay
Ganon din daw ang kanilang gagawin ngayon sa lider ng Houthis na nasa Yemen. Nako, matindi ito mga kaibigan. Malaking balita ito mga kaibigan sapagkat kung nagawa ng Israel na mapas lang si Ismail Haniyeh mismo sa loob ng Tiran at sa mga panahong iyon ay kasagsagan pa sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng Hezbollah, ngayon ay mas makaka-focus ang Israel sa pinuno ng Houthis. Bakit? Sapagat may ceasefire ang Israel sa Hezbollah. Kaya marahil narinig na rin ng pamunuan ng Houthis ang mga pahayag ng Israel ngayon. Ano kaya ang nararamdaman ng pamunuan ng Houthis sa mga panahong ito? Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. As always, thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.